what's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Wala nga po munang pampublikong pagsasanay sa oras na ito para sa Gilas Pilipinas bago ang FIBA Asia Cup qualifiers. Kai Soto at AJ Edu humaharap na naman sa panibagong injury bago ang laban ng Gilas Pilipinas, at si Justin Brownlee ang maglalaro sa parehong laban ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand at sa Hong Kong. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Paglalambing ko po yan kung nagugustuhan nyo ang ating pong video. Hindi nga po katulad ng mga nakaraan na paghahanda ng Gilas Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone. Ang pambansang kupunan ay hindi nga po magkakaroon ng pampublikong pagsasanay. Sinabi nga po yan mismo ni Coach Tim Cone para sa kanilang paghahanda ng 6 na araw bago ang kanilang laban sa New Zealand at Hong Kong. Dahil dyan, narito po si Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone, sa ulat ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Hindi ko alam kung magkakaroon ba kami ng oras para gawin ang isang bagay tulad ng meron kami sa nakaraang PhilSports Arena sa harap ng mga tagahanga dahil meron lamang kaming 5 araw ng paghahanda sa oras na ito. Ito nga po ay napakaikling 5 araw na paghahanda para sa Gilas Pilipinas. Talagang napakahalaga niyan para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, and hopefully sa 5 araw na ito ay ma-maximize, ma-capitalize nila ang kanila pong mga game plan, gameplay, team defense. Nang magumpisa nga po si Coach Tim Cone noong pong 2023 Asian Game at ito pong Asia Qualifier ay nagkaroon po siya ng public training. Pero sinabi nga po ni Coach Tim Cone sa mga panahong ito ay nagsanay sila sa pampubliko. Pero sa panahong pong ito ay hindi nga po sila magsasanay sa pampublikong pagsasanay o makikita sila ng mga fans dahil mananatili nga lang daw po sila dyan sa loob ng Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna para sa kanilang paghahanda. At isa din nga po sa tinitingnan ni Coach Tim Cone ang mag-invite ng mga PBA teams para makalaban ang kanya pong kupunan ng Gilas Pilipinas. Pwede silang pumunta dito sa Inspire Sports Academy. Yan po yung sinabi ni Coach Tim Cone. Narito pong muli si Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Tumitingin-tingin kami sa paligid. Baka mag-imbita kami ng mga PBA teams na sumama at laruin kami. Mas gusto naming maglaro ng isang laro bago lumaban sa New Zealand kung magagawa namin, pero wala kaming anumang bagay. We're still considering things. Pero sinabi nga po ni Coach Tim Cone na pwede itong gawin sa ikatlong window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Narito pong muli si Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Siguro sa susunod na window, kapag pumunta kami sa Taiwan o sa New Zealand, magsisikap kami ng kaunti para subukan at makakuha ng ilang pagkakataon para makita kami ng mga tagahanga bago kami umalis. Ayon nga po yan kay Coach Tim Cone. At nagbigay naman po ng update itong si Gilas Pilipinas Team Manager Richard Del Rosario na walang katiyakan na makakapaglaro sina Japan P-League Filipino import Kai Soto at si AJ Edu ngayon nga pong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Nagbigay nga po ng status si Coach Richard /team manager patungkol sa 2 manlalaro na nagtamo ng mga injury sa kanila pong paglalaro dyan sa Japan B-League. Si Kai Soto nga po ay inilagay ng Japanese Pro League sa confusion protocol matapos nga pong magtamo ng sprain injury. However, malapit na po siyang ma-medical clear bago nga po ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa November 21. Ngayon nga po ay nandito na itong si Kai Soto sa bansa. Narito nga po si Coach Richard Del Rosario sa ulat pa din po yan ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Nakikipag-ugnayan kami sa medical team ng team ni Kai sa Japan at nilagay siya sa confusion protocol ng P-League. At sinusunod namin iyon. It is the process of competing the protocol. Ito yung nakakalungkot mga shooters. Dito tayo, parang nangihiram tayo ng players. Well,
Siguro gano'n talaga kasi nga naman hindi naman puwedeng ma-stuck dito sa bansa etong mga manlalaro natin. Kasi mas malaki naman talaga ang kinikita nila at diyan po sa Japan at kailangan po 'yan ng mga players. Narito nga po ang mga dagdag pa na pahayag ni Coach Richard Del Rosario/team manager ng Gilas Pilipinas. Sa ulat pa din po 'yan ni Romel Puertes Jr. ng Enquirer. Mula sa lahat ng mga indikasyon na ibinigay, siya ay magagamit kapag dating ng oras ng laro. Question mark, kapag nakumpleto ang mga protocol na iyon. So may doubt pa dito mga shooters kung makakapaglaro nga ba etong si Kai Soto dito sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. At ang isa pa pong problema ng ating pong Gilas Pilipinas ay ang sitwasyon naman ni AJ Edu. Ito ay talagang hindi maganda para sa Gilas Pilipinas dahil dalawang malalaking manlalaro po natin ang mawawala dito sa second window ng FIBA Asia Cup. Unang-una makakalaban natin dito ang Tall Black ng New Zealand. Para sa Gilas Pilipinas, isang araw lang po ang pagitan ng magtamo ng sprain injury si Kai Soto. Tinamaan din naman ang kanang tuhod ni AJ Edu at alam naman natin na ito ang kanyang laging iniinda pero hindi nga po ito tulad ng sitwasyon ni Kai na mukhang mas seryoso ang naging injury ni Edu. Dahil dyan, narito po ang sinabi ni Gilas Pilipinas Team Manager Richard Del Rosario. Sa ulat pa din po yan ni Romel Puertes Jr. ng Enquirer. Alam nating lahat na si AJ ay may mahabang kasaysayan ng mga injury sa tuhod. Pero sa sandaling dumating siya, gagawa kami ng pagsusuri sa aming mga stop and see from there. Depende talaga sa recovery niya. Kung magiging available siya for the window, nakakalungkot kasi nangyari ito ilang araw bago pumasok ang window na ito. Pero umaasa pa rin kami na makaka-recover siya. At sa oras na makita lang namin iyon kapag dumating siya sa bansa, iyon po ang mga pahayag na nakakalungkot na pahayag ng ating pong team manager na si Coach Richard Del Rosario ng Gilas Pilipinas. Sasadyang nakakalungkot talaga nangyari ito ilang araw bago ang laro tulad na nangyari sa OQT, sa Olympic Qualifying Tournament. Kung nandun siguro si AJ Edo, baka iba ang nangyari. Baka tayo yung pumasok sa Olympic mga shooters. Pero hindi nga po yun dahil nagkaroon nga po siya ng kanya pong injury. Puntahan naman po natin ang usapang Justin Brownlee. Si Justin Brownlee nga po ang lalaro sa dalawang game ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers sa November 21 at 24 laban sa New Zealand at sa Hong Kong. Sinabi nga po ni Coach Tim Cone na still in the line si Justin Brownlee para maglaro sa New Zealand sa November 21 at sa Hong Kong sa November 24. Ilang araw lamang ang pahinga mula sa mabigat na laban ng Barangay Ginebra San Miguel sa Governors Cup Finals laban sa Tokentex Tropang Giga. Sinabi nga po ni Coach Tim Cone kung bakit napasama si Angelo Kwame sa pool ay para masanay siya sa Gilas system habang nagsisilbi rin siyang bilang backup big man ng ating pong kupunan na kung hindi nga po magiging available, eto pong ating naturalized player na si Justin Brownlee para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, habang ang isa pong naturalized player prospect pa natin ay hindi pa nga po naayos. Ito pong si Benny Boatwright, ang kanya pong naturalization process. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Malamang nawala siya sa kupunan, sa lineup. Si Kwame ang tinutukoy po dito ni Coach Tim Cone dahil inaasahan naming makakalaro si Justin Brownlee sa dalawang laro. So ayan, maliwanag mga shooters ha. Si Justin Brownlee po ang paglalaruin sa unang laro sa New Zealand at syempre sa 24 sa Hong Kong. Si Angelo Kwame po ay isang backup naturalized player kaya kasama siya sa Inspired Sports Academy na magsisimula na nga po ang kanilang training bukas. Mas maganda rin naman na naandyan, eto pong si Angelo Kwame dahil available din naman siya para sa pagkakataong ito. So if ever magkaroon ng hindi maganda, hindi naman po natin hinihingi yan. Siyempre at ayaw nating mangyari yan sa ating pong Noipi Justin Brownlee na magkaroon ng injury. So siyempre hindi po natin na maiiwasan yan kung magkakaroon ng talagang injury. Ito pong si Justin Brown. At least nakabaka po ito pong si Angelo Kwame para sa ating Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo pong panunood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!